ng damdaming bayan sa Miyerkules na ito. Ngayon pong September 6, 2023. Hihiram tayo ng idea. Hihiram ako ng idea sa Kumbatsero Jerry at Kumbatsero Tunying. Pabor ka ba na yung perang pang-ayuda sa mga rice retailer, ipambili na lang ng bigas na ibebenta ng mura sa mamamayan? Damdaming bayan. Pabor ka ba na yung perang ayuda na inihahanda po ng pamahalaan para sa mga rice retailer na nagsasakripisyo, quote and quote, para makapagbenta ng presyong 41 at 45 pesos na bigas, ipambili na lang ng bigas na ibebenta ng mura sa publiko, sa mamamayan? Yan po ang tanong ng damdaming bayan sa iyo, sa inyo, na pwede nyo pong reaksyonan, bigyan ng inyong naiisip, laman ng inyong puso sa pamamagitan ng mga social media platforms ng DZRH, RHTV. Siyempre, text line na 0919-282-6485. Ihintayin po namin yan at pipilitin namin na basahin ang laman ng inyong isipan, ang laman ng inyong puso. Pabor ka ba na yung perang pang-ayuda ng pamahalaan sa mga rice retailer? 7.5 billion po yun. 5 billion ang nire-ready, inahanda ng DSWD. At yung 2.5 billion naman, hinahanapan ng pondo ng mababang kapulungan ng Kongreso o House of Representatives. If I'm not honest with myself, I know that you'll be. Damdaming bayan, minus Lakay Mayor Deo Macalma pa rin po at Reggie Espiritu ang inyong makakasama. Later on, sasamahan naman po ako ni Sister L. Diyan lang po kayo at marami tayong mga usapin. Ikalawang araw pa lang po ng Executive Order 39. Ano sitwasyon sa mga pamilihan? Yan ang inaalam ng mga DZRH reporters sa mga sandaling ito. Kanina meron ng na-interview si Val Gonzales. Nepa-Qmart ba yun, Yuel? Si Aling Miguel? Aling Nedy? Betty Miguel ba? Sa anong palengke yun sa Quezon City? Okay. Ano rin, hirap din siya. Wala siyang tinitindang 41 pesos na bigas. Mega Qmart, tama. Hindi na Nepa Qmart ngayon, Mega Qmart. 45 lang ang kaya niya. At yung binebenta niyang 45 pesos na bigas, mga kaibigan, ang kuha niya, ang bili niya, ang kapital, 45 rin. Ayoko nang pag-intayin yung aming reporter sa Jakarta, Indonesia. Si Pangulong BBM sabik na sa trilateral meeting ng US, Japan. Issue ng South China Sea, pag-uusapan. Pasukin na natin, RH52, Edniel Parosa. Balita mo kami, Edniel. Reggie, sabik na nga si Pangulong Bongbong Marcos na matuloy itong trilateral meetings sa pagitan ng Pilipinas, Japan at Australia. Dito yan sa sidelines ng 43rd ASEAN Summit sa Jakarta, Indonesia. Ito ay binalita Philippine Ambassador to the United States, Babe Romualdez, sa gitna ng napakasikip ang schedule ng Presidente ng Pilipinas, maging yung mga leader ng US at Japan. Mula ngayong araw hanggang bukas yan, September 7, sa pagkatapos ng summit. Bukod sa territorial issues na matagal na naman umanong nai-ere ng Pilipinas sa mga individual itong pakikipag-usap sa Japan at US, idinay ni Romualdez na mahalaga kay PBBM ang economic cooperation ng mga kaaliado nito. Pinawi ng ambassador ang Malaysiang maaring idulot ng trilateral meeting, lalo na sa bahagi ng China, kahit pag-usapan man ang West Philippine Sea o South China Sea. Ayon sa kanya, wala namang bago sa konsepto ng nasabing pulong, lalo't magkakaibigan o magkakaalyado ang mga bansang nagkataon naman
na nagkasama sa loob ng iisang summit. Nabibigyan lang daw ng kulay ang mga ganitong klase ng meeting dahil sa mga pinakahuling kaganapan sa South China Sea. Pakinggan natin si Ambassador Romualdez. People are putting meaning into it, special meaning into it because of the situation that we're all, the situation in our part of the world. But at the end of the day, it is really a meeting of friends and allies and partners. Reggie, kung hindi man magkasalubong sina PBBM at US Vice President Kamala Harris na siyang representative ng Amerika dito sa ASEAN Summit, kung hindi man sila magkasalubong sa gala dinner ngayong araw, ay malakas ang chance na matuloy ang bilateral meetings ng Pilipinas, US at Japan kasama si Prime Minister Fumio Kishida. Bukas yan, September 7. Ang sinasabi, Reggie, the Ambassador Romualdez, mismong ang US at mismo ang Japan ang humirit ang mag-schedule, magkaroon ang trilateral meetings kasama ng Pilipinas para pag-usapan yung mga binanggit nating focus, advocacies, South China Sea at economic cooperation sa pagitan ng tatlong magkakaalyadong bansa. Yung Live pa rin mula rito sa Jakarta, Indonesia. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH. Ito, si Edniel Parrosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. thank you, Edniel Parrosa, live from Indonesia. Damdamin Bayan. Ikalawang araw ngayon ng visa ng Executive Order 39. 41 pesos ang regular milled rice. 45 pesos ang well-milled rice. Obligado, mandated, mandato po ang mga nagtitinda na sumunod sa kautusan ng Chief Executive. At makikibalita tayo sa itinatakbo ng iyong sitwasyon sa mga pamilihan. Nasa linya, makakausap natin si Assistant Secretary Agaton Uvero ng Department of Trade and Industry, DTI, isa sa mga ahensyang abalang-abala dito po sa implementasyon ng EO 39. Good morning, Asek Uvero. Welcome po sa DZRH, as Damdamin Bayan, Reggie Espiritu. Good morning po at good morning sa ating mga kabayan. May ilang napasadahan yung mga reporters po ng DZRH. Walang tindang 41, merong 45 pesos na well-milled, pero kukonti lang po, limitado. Ano pong masasabi nyo dyan? At meron ding mga nagsara kahapon, merong umiwas magtinda dahil iwas lugi rin ang gusto nila. Comment po, Asek Uvero. Unang-una again, umaga, gusto ko pong ilinaw sa lahat na mga nakikinig na kasi maraming kalituhan. Kasi pag nakikita nila yung mga news reports, meron nakikita silang 50 pesos, 70 pesos. Gusto kong ilinaw na hindi po lahat ng klaseng bigas kasama sa price cap ng 45 at 41. Hindi po kasama yung yung presyo ng sandali may pumapasok. Magagandang klase yung mga mamahalin. Mga premium bread, sila po ng mga binabado, Jasmine, Sinandoming, hindi po kasama yan. Specialty rice tulad ng mga malagkit. So, kumbaga Asek, mga retailers, malaya silang itindayan. Malaya silang itindayan kahit na magkano yan, walang problema. Basta magkaroon sila ng tig po 41 at tig po 45. Yun ang point ng EO. Yun yung base sa monitoring natin. At tayo mismo may nakausap ng mga retailers na sabi nila, yung iba nga sabi nila, lugi talaga sa 45 yung well meal. Pero sana makabawi sila sa mga premium price. So, hindi po kasama yung mga premium. Kasi baka naman yung ating mga mamimili, magtuturo po ng mga mamahal. Magandang klaseng bigas at sabihin nila, biyenta sa kanila ng 45. Hindi kasali yun. Hindi ho yun nasa usapan. Wala yun sa usapan. Wala sa usapan yun. Pangalawa po, medyo may kakulangan po talaga ngayon ang supply ng regular meal. Marami pong tindahan nga talaga walang maibentang regular meal supply. Pero po yung well meal, marami po yan. At marami pong, lalo na po yung mga imported rice, karamihan po sa kanila, well meal talaga, well meal rice. So,
dati po sa pag-ikot namin, marami pong available naman na well-meal. Yun nga lang, sabi nga ng mga nakausap natin retailers, tulungan sila. Kasi nga, lugi naman sila. At sana nga, sabi nila, kahit man lang sana balik kapital, pero medyo may bawas talaga sa kanila. Kaya bawi sana sila sa mga premium brand. So ang Gusto ko rin pangalawang sabihin, po. ASEC, yung assessment ninyo ng first day implementation ng EO39, maraming well-milled, madalang ang regular milled. Ganun o ba? Yun po yung nakikita natin. Lumilitaw. Medyo paubos na yung mga regular. Kasi ito po yung medyo manilaw-nilaw. Yun yan. Kaya nga hindi regular lang. Isang pasada lang sa natin, sa makina. Sa mill. Oo, sa mill. Kaya regular mill. Yung well-milled po talaga maputi. Pangalawa, yung DTI po at DA at kasama po yung mga LGU natin, nagmamonitor. Itong mga unang mga araw, mas monitoring tayo at information dissemination. At validation po ng ginagawa nating listahan together with DA na na po dito sa Metro Manila, unang nakapokus sa atin, yung Metro Manila na una sanang within the week, masimulan na ng pagbigay ng ayuda o financial assistance para makover nila yung kanilang mga lugi. Yun po yung siguro hindi pa rin alam ng ibang mga retailers na may parating na assistance galing sa DSWD. Maya nga pong hapon, may meeting kami ulit with DA and DSWD at iba pang ahensya para matapos na po yung mekanismo kung paano i-release itong mga assistance. ASEC, tanong. Yes. Todo nagbibigay ba ng todo kooperasyon yung mga nagtitinda, yung mga rice retailer, o hati ang kanilang kooperasyon? Merong nagko-cooperate, merong hindi? Marami po na pag nalalaman nila na may palang ayuda, nagko-cooperate. Kaya kailangan namin todo yung info campaign. Siyempre, kung hindi sila magbebenta, wala rin silang kaligian. Mahirap naman na magkukunin nila yung assistance tapos hindi sila magbebenta. So dapat, pare-pareho tayo tulong-tulong para sa ating mga makabili ng mas murang bigas. Nakikita rin po namin na pangatlo pong gusto kong sabihin temporary lang po ito. Hindi po ito tatagal. Baka po, anihan na po ng 3 weeks time, magkaanihan na. Tulad ng mga nakarang taon, pag harvest season, bumababa na po ang presyo ng bigas at ng palay. So, expected naman po talagang bumaba. So, ito lang po, temporary. So, iutap natin sa ating mga kababayan, mga retailers na hindi pa naman po kami nagpupunta. Ang mas ina-assess po namin masimula na yung pagbigay ng ayuda o assistance para sa mga retailers. Ngayong kapag nalilinawan ng mga retailer na merong inihahandang ayuda, nag-iiba, full cooperation na ang ginagawa nila. Oo. So, nag-iiba. Pero ang sunod na tanong siyempre, paano yung mekanismo, paano makakarating, kailan? At kailan. So, ang target po natin, bago matapos yung linggo, masimulan na dito sa Metro Manila yung pagbigay ng assistance. Ang bigat na trabaho po nun kaya ba ng within the bago matapos po itong linggong ito? Masimulan lang po. May mga lista na po tayo. May mga nabibigyan na? Masimulan lang po this week. Meron na po tayong listahan ng meron na po yung mga public market sa tulong po ng mga LGU sa Metro Manila. Yung mga may validation lang po na sinisiguro natin na talagang mga may pwesto sa palengke itong mga to at mga tindahan. Inuusisa pa ho ba yung resibo kung nabili nila talaga sa mahal yung tinitindang 41 at 45? Yan po ang banggit ng DSWD. Yung mga pag-uusapan po mamaya namin kung ano po yung mekanismo at kailangan na supporting documents. Baka po nga, pinag-uusapan, nakasapat na rehistrado sila sa munisipyo, sa syudad, at meron talaga silang pwesto sa palengke o sa tindahan talaga sila nagtitinda ng bigas.
Okay, so bago aarangkada yung pamimigay ng tulong pinansyal sa mga retailer bago matapos po ang linggong ito o yung listahan? Ang lista po, meron na po tayong initial list. Meron na po. Kasi, So payout na, payout na. meron ng initial list ng mga dinadagdagan na padagdag na padagdag habang ginabadidate. So, yung unang ma-validate sa mga lista ay dapat masimula ng pag-ibig ang DSWD. So, yung mekanismo na lang po kailangan pag-usapan ng mga ahensya. Asek Ubero, buong Pilipinas ba o nakatutok lang sa NCR ang bigayan ng tulong pinansyal, ayuda? Buong ano po to, buong Pilipinas, ang gusto ng presidente at sana magawa natin ito agad-agad. Yung parang ano dito po, kailangan gusto ng ang utos sa atin agaran pa mabigyan agad ng assistance. Bilisan. So yun medyo matrabaho po sa atin pero pipilitin natin to. Sa quality, kayo po nakita nyo yung mga tinitinda. Decente ba yung 41 per kilo na regular milled? Sabi nyo po manilaw-nilaw kanina. Kayo DTI kayo, sa quality kayo. Yung ito po yung tinatawag natin na na yung ibang mga tao kung tawagin NFA rice. Hindi po sila, kaya lang naman po sila na medyo namimilaw kasi pagpasada lang minsan sa mill. Pero sabi nga nila, yung pang-sustansya ng araw yan kasi nandun po sa brand ang sustansya. Pero marami sa atin ayaw rin yun kasi minsan iba rin ang lasa. Pero ito po, hindi po ito, kung sinasabi niyong quality na makakain po talaga ito. Kaya lang yun nga, may isang pasada lang sa milling. Hindi po tulad ng maputi, talagang tinanggal yung brand ng pasada sa... Asek Ubero. Pero pareho po sila na edible po yan. Edible. Okay. Edible yan. Okay. Mas masustansya nga po yung mas maraming brand kasi nandun daw po ang mga mineral sa vitamina. Asek yung sa ilalim ng EO 339 ang malaking pagsasakripisyo nasa retailer. Yung supplier, yung nagbebenta sa kanila ng mataas. Kaya ganyan ang presyo sa mga pamilyan ngayon. Wala bang gagawing pagsasakripisyo? Ito po yung session namin na ongoing po kami. Nag-usap kami sa mga traders. Sabi nga nila, wag lang silang malugi kahit balik kapital. Kasi medyo masikip din sa kanila yung 45. Pero sinasabi nila, yung ibang mga nakausap natin traders, sabi nila, okay lang na i-subsidize namin yung aming mga well-being rice pag-supply namin sa retailers. Basta gumalaw na lang yung premium namin. Kasi makakabawi naman kami sa kahit paano din sa mga premium rice namin. May commitment? May commitment po yung mga willing sila? May mga usapan po kami sa mga Pero parating na rin po kasi magsisimula na ng mga anihan in 3 weeks time. May mga simula na po. So, pababa na rin po talaga yung... Talaga, At may binabanggit ang presidente na imported, di ba? Yung parating daw ang imported. Parating na bigas na imported galing pong India. Yung pong ini-expect natin na makakatulong sa availability at affordability ng well-being rice. Kapag stable na ang market, bumalik na yung mura, paano ang buhay ng EO39? Ano po yan? Sabi nga ni Secretary Pascual at ni Presidente, temporary measure lang. Temporary, okay. Para lang matulungan yung ating mga mamamayan na makabili ng mas murang bigas. Kasi sobra-sobra po talaga yung pagtaas niya ng bigas ngayon. Kumpara sa mga nakaraang taon, pag kinumpara mo yung presyo pag lean season. Siyempre, pag tinanong natin yung mga pangkaraniwang mamamayan, gusto nila tuwing pupunta sila sa palengke, meron silang makikitang 41 at 45 ang presyo. Kahit magbabaan na lahat. Asek? Talagang bababa yan.
Nagsasalita siya pero parang Asek Agaton Ubero po ng Department of Trade and Industry. Damdamin Bayan. Subukan nga natin uli. Asek. Okay. Naputol na. O sige, thank you na lang. Nandiyan na. Okay. Okay. Asek Agaton Ubero, sorry po. Medyo naputol yata tayo. Nahuli niyo ho ba yung huli kong sinabi? Siyempre, ang mga mamamayan natin, mga pangkaraniwang Juan de la Cruz, gusto nila makakita ng presyong 41 at 45 bigas tuwing pupunta sila ng palengke. Oo, tama yun. Pero pagpasok po kasi ng anihan at medyo maraming Imported. supply, historically, bumababa po talaga ang presyo ng palay at bigas. At kapag bumaba naman, sobrang baba naman yung benta, bilihan ng palay, magreklamo naman yung ating mga magsasaka. Doon naman po papasok yung programa ng DA at NFA na magbigay ng magandang presyo para sa mga magsasaka natin. Sila naman ang bibili ng mga palay na mas magandang presyo. Okay, bibigyan ko po kayo ng pagkakataon, Asek Ubero, na mangusap. Kayo na po ang magbilin sa mga kababayan natin kung ano yung mga kailangan nilang malaman at matandaan tungkol po dito sa EO39. Go ahead, please. Unang-una po, gusto kong ilinaw sa mga mamamayan natin, sa ating mga kababayan na hindi po may kalituhan po sa palengke. At dahil po yung nakikita nila sa news reports, meron mga presyong 50, 70. Hindi po lahat ng bigas kasama sa price cap na 45 at 41. So yung may mga premium price po na hindi po kasama. Mataas po talaga yung mahal naman na klase yung bigas talaga yun. So yun lang po mga well-milled at regular meal. Pangalawa po, siyempre, nakikiusap po kami sa mga retailers na kung pwedeng sundin yung utos ng ating presidente. Pero kasabay po dyan, inaapuro namin matapos na at masimulan na yung release ng financial assistance. Nakahanda na po yung pondo, ang mekanismo na lang po ng pag-release ng DSWD ang pinaplansya at sana ma-approve na within the day at masimulan na yung pag-distribute ng mga ayuda sa ating mga retailers. Tulong-tulong lang po tayo. At malapit na rin ang harvest season, magiging stable na uli ang presyo ng. Maraming salamat po. Okay. Pahabol lang. Asek, sa tingin nyo, darating sa punto na maghuhulihan doon sa mga matigas ang ulo? Ang Toka. issue po sa atin is monitoring, information, campaign, at yung validation ng listahan, yung pagmumulta, parang hindi pa po nandyan baka sa dulo pag medyo pero yung pagmulta baka huli na po, importanteng ma-validate agad yung listahan at magsimula na yung paglabas ng mga ayuda natin. Assistant Secretary Agaton Ubero, thank you po. More power at ingat. Thank you po. Salamat. Maraming po salamat. Asek Agaton Ubero, Department of Trade and Industry. Damdamin Bayan. Oras sa damdaming bayan at buong Pinas. Sakto yung punto, 8:30. Champion. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. EO Executive Optical for expert eye care. Come to EO Executive Optical with over 250 stores nationwide. EO Executive Optical. Love your eyes. Champion. Gawang peerless na 60 years ng tapat na walang katapat. EO Executive Optical for expert eye care. Come to EO Executive Optical with over 250 stores nationwide. EO Executive Optical. Love your eyes. Champion. Gawang peerless na 60 years ng tapat na walang katapat. Number Sunog kanina sa Globo de Oro. Sikat yan, yung Globo de Oro sa Quiapo. Kumustahin nga natin kung ano na yung sunog. RH29, Boy G, Boy Gonzales. Balitaan mo kami. Reggie, fire out na. Wala lang dapat alalahanin malapit dito sa Globo de Oro Street sa Quiapo, Manila dahil sa fire out na. Itong sunog na nagsimula kaninang alas 6:17 ng umaga. Ayon kay Senior Superintendent Christine Dr. Kula, ang Bureau of Protection Manila Chief, ay
isa yung nasugatan pero may lamang at 10 pamilya ang nawala ng tahanan at may 15 unit. Nagsimula ang sunog Reggie sa pinaka-ikatlong palapag itong commercial residential area dito sa Globo de Oro. Pero malayo-layo yung Manila Golden Mosque dito sa sa may Globo de Oro. At mabilis yung responde ng mga pamatay sunog, agad na itinaas sa ikalawang alarma. At iniimbestigahan na ngayon. Boy, yes, malayo yan dun sa kino-cover mo pag panahon ng Pasko? Yung tindahan na yun, malayo? Malayo. Lalo na kung galing ka ng Carlos Palanca, papasok ka ng malapit to sa may yung tulay sa Quezon Bridge sa ilalim. Sa ilalim. Ito lamang yung papasok ka ng Globo de Oro at itong naturang sunog. At isa lang naman yung binabagit pero hindi pa karamihan na ayon kay Colonel Kula na marami yung mga nakatira sa ikatlong palapag at baksakan na nga yung mga kahoy-kahoy doon sa loob sa mismong ikatlong palapag ng naturang nasunog na commercial at residential area. Pakinggan natin na Reggie kapiraso lang itong si Colonel Senior Superintendent Christine Dr. Kulang, Fire Marshal ng Maynila. Go, RHTB. Damdamin Bayan. Wala akong naparirinig na na kernel. Ayan. Sige. Nung 617 tapos nag-fire under control tayo ng 716. Involved 3-story residential na may rooftop siya. Ongoing na yung natin. Fire under control naman na tayo pero kailangan i-secure muna na okay na sa taas. May mga debris pa kasi doon na medyo lumiliyab pa. So, kailangan natin ma-secure na wala nang matirang apoy doon. Ma'am, isang building lang po yung apektado? Isang building lang tayo. More or less, sa initial investigation nila, 15 na cubicles yun. Dinating houses kasi building siya, no? So, may mga 15 na involved na cubicles doon with more or less 30 families. So, pag nakausap nila yung mga head dyan, nakikita natin yung detalye kung ilan talaga yung pamilyang apektado. So far yun yung initial natin. Meron tayong isang injured, yung volunteer natin, may minor laceration siya pero natreat naman na. Ma'am, may estimated value po kung magkano yung sunog? Wala pa tayo, titignan pa nila kasi susukatin pa yung area. Tapos pag nakuha na nila pati yung mga involved na mga gamit, kasangkapan nila para masabi nila yung mabigyan natin yung estimated value. Saan daw po nagsimula? Yung pinagsimulan sa third floor unit 816 ng third floor. Yun yung pinagsimulan. Yun na yung pupuntahan mamaya ng investigador natin pag na-mapping operation na natin na overhaul na natin siya. Pupuntahin na yan yung source o yung pinagsimulan ng sunog. Ang pinakamahalagang tanong at pinakasensitibo po, meron po bang nawawala? May mga yung nawawala, mamaya kasi pagbaba nila, magkaroon kami ng briefing. Pwede naman natin pagkakapan ng mga bumbero natin. We encourage kung may mga nawawalan, mag-report po sila sa amin. Pinaimbisigan po namin yan. Kung may patay, dun sa mga injury lang pa lang na yan ang na-report natin. Mamaya pag nag-ikot sila, makikita natin kung merong involved pa. Anong alarma po ang inabot lang? Abot tayo na second alarm. Control, anong oras po? 7:16. Salamat po. Si Colonel... Yan, Reggie, si Colonel Dr. Christine Dr. Kula, ang Fire Marshal ng Manila. Yung mga nawala ng tahanan, Reggie, nandito sa Barangay 384, sa Barangay Hall, ni Chairman Khalil Pundoma, sa Globo de Oro, Quiapo, Maynila. Yan pa rin ang Boy, natin sa sunod. May palengke dyan Yung anong palengke nga dyan? Yung nasa ilalim? Quinta Market. Malayo. Siguro mga 100 metro pa ang layo dito sa nangyaring sunog sa residential at commercial
area sa Globo de Oro sa Quiapo. Yung bawat lungsod pala ay magkakaroon ng parang Bantay Bigas Council. Yun yung titiyak na merong may available na 41 at 45 pesos na bigas. Sa Maynila kaya buo na, naglilibot na kaya, nag-i-inspection na kaya. Kahapon ay ang sabi lang ang advisory lang ni Mayor Hani Lacuna, nag-inspection niya yung bureau permit at saka yung market administrator. Bali yan na yung in-appoint niya na bantay bigas. Nag-monitor. Pero sa Manila, maraming hindi nagbebenta ng 41? Yung 41 at 45. Ilang tindahan meron nagbebenta. Kanina, nagpunta ako ng Pampanga Market dito sa Tondo. Saan yun? May Pampanga Market, ha? Sa may Gagalangin. Okay. Sa Manila kasi, 16 Reggie ang palengke. Totoong palengke yan, ha? Yung malalaki, yung mga kumpleto. Di ba? Oo. 16 yan ang palengke sa Maynila. Tapos yung sitwasyon sa Pampanga, may 41, may 45. Wala nga eh. Wala? Sabi ng may-ari, rice retailer, nilenervous sila. Nakalagay doon kanina, 50 pesos. Nung dumating tayo, akala nila, inspector tayo. Biglang iniba yung karatula, nilagyan ng 45. Oo, tinanggan niya yung 50 pesos. Totoo ba yan, Boy G? Mga kababayan natin Nakunan mo ba yun? Bakit ano ba ang dating mo, Boy? Ano ba ang itsura? Nakapolo ka ba ngayon? Ang dami mo yatang kable sa katawan, kaya akala bantay bigas ka eh. Kasi naka-t-shirt ako, pero meron akong ID. Kasi dati may logo. Yung ID siguro, inakala inspector. Bakala inspector ka. Tapos, ninenervous siya, no? Hindi ko na lang, kasi... Lagot ka, Boy, baka nag-high blood pa yun. Baka hina-high blood pa yun. Binulungan ko lang. Binulungan mo. Sabi ko, nanay. Reporter ako. Ikaw talaga, Boy. Hindi, kinalma ko ang mga effect mo sa tao, matindi, Nakita ko yung iba, wala silang binibentang 41, 45, kasi ang puhunan nila, 45 pesos. Paano mo ibebenta? Pwede sila magbenta, isang kaban. Yan nga. Yan yung sinasabi kanina, Boy, maaga ko na interview yung DTI, si Asek Ubero. Kailangan malinaw na magbenta sila dahil merong parating na na ayuda. Huwag sila mag-alanganin, huwag sila masiraan ng loob, kumbaga. Ang sabi naman ng mga kausap natin kayo na namimili ng bigas, ang dapat daw, hindi ayuda ibigay sa mga retailer kasi yan, mga negosyante yan eh. Makaka-recover naman yan mga negosyante. Ang dapat daw, sabi ng mga nakausap natin namimili, alimbawa ito si Mr. De La Preta, sabi niya, dapat merong rice on wheels ang gobyerno. Naglilibot. Sa mga mahirap na lugar. Yan ang, Boy. Makakita na mas sa 40, rice on wheels. Yan yung tanong ng... Yung ayudang pera, ibili nila ng bigas, tapos yun ang... Ibenta ng mura. Yun ang sabi ng mga nakausap natin kanina, ng mga... Yun ang gusto ng mga tao. Yan ang tanong natin sa Damdaming Bayan ngayon. Pabor ka ba na yung ayuda na hinahanda ng pamahalaan para sa rice retailers, ibili ng bigas at ibenta ng napakamura sa publiko? Yun ang tanong ng Damdaming Bayan ngayon. Aba, ang galing Okay. Oy, Boy, kumustahin mo yung nagtitinda? Baka na high blood yun. Hindi, dati okay na siya. Kasi nga meron po ba? Kasi ang alam nila, huhulihin daw pagka may hindi sila sumunod sa executive order. Paulit-ulit na nga ang DILG, wala mo nang hulihan eh. Oo, dahil information dissemination pa lang naman yan. Oo, dahil hindi naman lahat aware. Yung unang kasing balita, uhulihin yung mga hindi susunod. Saka hindi, utos ng Pangulo di ba? Pagka utos ng Pangulo, di ba, mayroon nga, di ba, sa batas na pag lumabag, mayroon pang multa. Kaya ang ginawa ni nanay kanina, siguro nasa 70 years na siya nagtitinda, ibig sabihin, nasa senior na siya eh. Senior kaya na. Kaya kinausap ko, sabi ko, pwede po ako magbenta ng
tinanggal niya yung 50 pesos, pwede naman po ako magbenta ng 45, 41. Pero isang kabala po, Adjustable, ha? nanay, wag kayo, hindi po ako inspector na Pwede ako yung i-adjust. reporter. Pero dapat pwede i-adjust, ang galing ni Manang, ha. 50. Kasi- Pwede po ako magbenta ng 45. Ito nga yung karatula. May transition ng ano. Pero boy, dapat Dalawang ano, karatula niya eh. Ay, Yung yun ang- karatula niya, may 41, may 45, tapos 50. Pinakamababa niya, 50 Pero, pesos. oo. dapat Eh, na boy, bakit, ano daw? mahal kasi yung kuha nila no, Ah, boy, ah. no. Mahal yung kuha kaya nag-aalangan siya talagang magsumunod doon sa 45, 41. Oo, pwede silang magpalug eh. Kung dalawang kaban, tatlong May kaban, limit, pwede sila limitado magpalug. lang. Oo. Limitado lang, hindi rin talaga marami. Di ba yung sa Quinta Market kahapon, isang kaban lang ang Oo. isang kaban lang binenta niya is isang kilo, isang customer lang pwedeng bumili, isang kilo lang. Yan yung ginawa. At pati sa dito sa Sampaloc, Trabaho Market, may nagsara. Sa Bloomington Market, mayroon nagbebenta ng isang tindahan doon, may nagbebenta ng 41 tsaka 45, yung Milda Rice. Tapos yung tatlong tindahan doon, o dalawa, nakita ko wala silang 41, walang 45 pesos. Kaya maraming hindi sumusunod dahil gawa na baka nabili nila na mataas, paano nila ibebenta ng mura? Kaya nga maganda yung suggestion, Reggie, ng consumer. Na yung ayuda bibigyan niyo sa kanila, mga negosyante naman, yun po ibili nila ng bigas, saka benta nila ng mura, Mas mura. ng gobyerno. Thank you, boy. Kaya pa rin- Kumustahin mo yung mga hindi nagbenta kahapon? Tingnan kung malaman natin kung nagbebenta na ngayon ng 41 at 45. Baka Thank you, boy. Okay, balik sa'yo, Reggie at Sister El. RH29, Boy Gonzales. Damdamin. Babati lang pala ako ng isang magandang Ay, umaga. good morning, Sister El. Good morning, Papa Reggie. Good morning sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa atin nationwide. Diyos marahay na aga sa Indugabos. Sana ay maibigas pa po ang ating mga lalagyan. Oo. At paano kaya? Pwede rin, ano? Pwede nyo rin i-share po sa amin. Ay, oo, sa atin pong mga... Balita nyo po sa amin kung sa inyong mga lugar, meron kayo na nakikita, nakabandera dyan, ano ba yung price tag? Naka-price tag dyan na 41 at 45. Kasi yun lang po yung gusto ng EO39. Maging available ang 41 at 45. Pero hindi po, linawin po natin, hindi po lahat ng klase ng bigas ay presyuhan ng 45 Hindi at pwedeng 45. 45 ang pera nyo. Tapos Hasponica. Haponica. Haponica ang gusto nyo or si Mandomeng, sabi ni Ka Jerry. Sinandomeng. Yung Si Mandomeng. Jasmine rice, o diba? Yung Jasmine mga rice, mamahal. masarap Biryani. Oo. Biryani. Ang mahal nun. O iba na yun, ibang luto na yun kasi usually, 'di ba? Pero yun nga sa mga nanonood at nakikinig sa atin, kayo na nga po ang mag-report sa amin dito sa DZRH. Mag-comment kayo kung saang lugar dyan sa inyo. Mayroon ba kayong mga nakikitang 41 Ipaalam at nyo sa 45 amin. pesos na kilo ng bigas? Kung meron sa inyong 41 at 45, Oo. yun hindi ko May natanong mga pala sa sumusunod DTI. ba o wala? At ang ating damdaming bayan question today, makibahagi nga kayo sa amin nga talakayan. Pabor ka bang ipambili ng bigas ng ang ayuda na para sa retailers at itinda na lang po yan ng mas mura? Standby! Damdaming bayan, babalik. Damdamin. Bayan. Oras, Sister L. It's 8:51. Executive Order 39, hindi lang po sa Metro Manila. Buong bansa, kailangan maging gawing available sa mga palengke ang presyo ng bigas na 41 at 45 pesos. So labas tayo ngayon ng Metro Manila, kumustahin natin kung nasusunod na ang EO39 sa ibang lugar. Damdamin. Bayan. Naglilibot sa Tabaco City Albay Public Market, Ray Boton, ang aming pong Bicol correspondent. Ray, balitaan mo kami. Yes, Reggie, aminado ang Department of Trade and Industry Bicol na apektado at lugi ang mga small retailers na bigas sa pagpapatupad nitong Executive Order number 39 sa price cap ng mga regular milled at well-milled rice. Ito ay ayon kay DTI Assistant Regional Director Joseph Ranyola. Sa pag-umpisa na kanilang monitoring sa mga palengke o merkado sa buong riyon, ay umaaray na di man ang mga rice retailers sa pinapatupad na price cap. Sa pag-ikot natin dito sa Tabaco City Public Market, dito sa lalawigan ng Albay, ay may ilang rice retailers na
na nagbebenta ng 41 pesos per kilo sa regular milled rice. Ngunit ayon sa mga ito, ay binibenta na nila ito sa mababang halaga kahit lugi o man ito rito para lamang masunod ang executive order. Anya sa isang rice retailers ay sa milled rice lamang ay puhunan nila ay 46 pesos per kilo sa supplier, kung saan lugi na ito ng 1 piso per kilo. Ayon, piso, lugi na sila 46 pesos ang puhunan nila dito. So lugi na sila ng 1 piso. Ayon sa DTI, kasalukuyang nasa profiling pa sila sa mga rice retailers sa buong reyon. Sakaling may violations ay ang Department of Agriculture umano ang magpapataw at sila lamang ay magiging witness sa violations nito. Samantala, nilinaw naman ng DTI na ang hakbang ng pagtatanong nila sa rice retailers o yung tinatawag nilang monitoring ay upang alaman kung may panlalamang o rice cartel sa mga bigas na binibenta sa mga rice retailers dito sa Bicol. Ray! Pero, Reggie, Ray, may nakita akong ang okay yun Yung well-milled niya, 41. Parang baliktad. Di ba yun ang dapat 45, yung well-milled? Yes. Mas mura pala well-milled dyan. Saan yan? Tabaco City, Albay. Yes, sa Tabaco yan. Pero ang ayon doon sa may-ari at na-interview natin kanina, na ang lugi daw sila dyan sa presyo na yan. Dapat magpalista siya sa ayuda. Magpapalista siya sa ayuda. Ibebenta pa rin nila. Pero hindi daw tatagal yan. Konti lang, limitado. Sabi ng ng rice retailers dahil hindi daw sila magpapalugid at posibleng nga magsara yung kanilang tindahan kung sakaling pagpapatuloy nila yung ganyang presyo. So yan ay sumusunod lamang daw sila sa executive order ng Presidente na kahit hindi pa nag-monitor dyan Reggie sa Tabaco City Public Market ang DTI. Nagpatupad na sila nitong ang presyo ng itong rice cup o presyo sa bigas sa base sa executive order. So sabi nila hindi pa dumarating yung DTI, yung monitoring team ng DTI ay nagpatupad na sila dyan. Pero umaasa sila sa posibleng maging ayuda o tulong ng national government dito sa kanila. Yun ang inaasahan nila dito sa Tabaco City Public Market. Ang maganda rito, Ray, sa balita mo, ang maganda, available yung 41. Parang walang 45. Ayun, 45. Pero Ray, ang pinakamahal na napansin ko, parang 55. Tama ba? Mga ano yan, yung mga special rice yan na... pero mura na yan. Ray, mura na yan dyan, Ray. Kasi dito sa Manila, may 60 pesos dito eh. Yes. Ang rason nila dyan na, Elaine, yung may kinukuha sila, yung supplier nila ay mula mismo direkta sa mga magsasaka. So sila na ang... pero nakikita ko rito, Ray, Sister L, tama si Presidente. Kaya ang dinidiinan ng EO39 sa Metro Manila dahil dito talaga mahal. Ayan ang pruweba na medyo mas abot kaya ang mga presyong yan, no? Yung mga price tag na yan, di ba? 50, 53, ang pinakamataas, ayun, 55. 55 na ang pinakamataas. Dito may mga 60 na eh. Oo, dito may 60. Pinakamahal yun dito, 60. 60 plus. 70 nga yung malagkit. May 70 ba? Malagkit yun. Hindi ka na makakain ng malagkit. Ito naman. Maliban na lang kung gagawa ng kakanin. Ikaw talaga. Biko. Paborito Biko dyan eh. Oo, masarap yung Biko. Oo, masarap Biko dyan, di ba? Regular sa Bicolano yun, yung Biko. So maganda naman at nalaman natin na available dyan yung 41 at 45, Ray. Yes, Reggie and Elaine, yan ang update muna dito sa Birak Namimili ka ba dyan, Sister El? Tabaco City? Malayo yan, Tabaco yan. Ako usually sa may Ginubatan area ko. Ray, nagpunta ka ba ng Ginubatan? Tingnan mo nga yung market doon. Sumbong mo nga kay Sister El ko anong sitwasyon doon. Masita natin, joke. Alam ko yung Tabaco pier yan eh. May pier, tama ba? May pantalan? Yes, Reggie at Elaine, international port ito dito sa Tabaco City. So dito minsan binabagsak itong bigas na mula sa ibang bansa. Alam na namin ni Sister El, kalalapag mo lang ng lancha, ng ferry. Kaya nandiyan ka. Lancha talaga? Barko naman. Ng vapor. Thank you, Ray.
Okay, sige, yan munang update dito sa Tabaco City, sa lalawigan ng Albay, dito sa Bicol, mula sa kauna-unan sa Pilipinas. DZRH, ito si Ray Baton Jr. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Damdamin Bayan. Maraming salamat, Ray Boton. Pupuntahan ba natin si Miss Yes. Grace? Nako, alamin nga natin dyan sa Central Luzon, pagbili ng mga LGU sa mga local farmers, dapat daw gawin sa gitna ng mataas na presyo ng bigas. Ang detalye balita mo, RH25, Grace Sansano. Grace. Elaine, mahalaga ang papel ngayon ng mga LGU sa gitna ng pataas na presyo nga ng bigas. Tulad ng ginawa sa lalawigan ng Nueva Ecija, ang pagbuo o pag-create ng Provincial Food Council noon sa pamumuno ni Governor Aurelio Umali. Hindi lamang sa Nueva Ecija ginawa yan, maging sa Isabela. Bumibili ang lokal na pamahalaan ng mga aming palay, lalo pat noong mga nakalipas na panahon ay matinding dagok sa mga farmers ang murang presyo. Nagdagdag ng presyo ang mga LGU ito para nga mas makabangon ang mga magsasaka. Isang dating kinatawan ang nagsabing mas makabubuting ipambili na lamang ng palay mula sa aanihing palay ngayong wet season at papalapit na nga ang aniha ngayong second week of September hanggang Oktubre. Sa halip na ibigay bilang ayuda sa mga rice retailers ang nasa bilyong-bilyong halaga ay hinahanapan pa rin ito nga sa kasalukuyan ng Kongreso para sa pondo rito. Ayon kay dating Congressman Rene Diaz na dating Undersecretary sa panahon ni dating Gloria Macapagal Arroyo, sa gitna ngayon ng mataas na presyo ng bigas at ipinag-utos nga ng Pangulong BBM ang price ceiling sa 41 sa regular milled rice hanggang 45 sa well-milled rice. Inaalmahan ngayon ito ng mga rice retailer. Maging dito sa Nueva Ecija, wala ka nang makikita na 41, 45 pesos. Ayon na kay Oscar Pagtalunan, isa sa 20 rice retailer na inikot ko dito sa Nueva Ecija na tinaguri ang Rice Granary of the Philippines, wala nang 41. Pero ang 45, mangilan-ilan, meron ka pa rin mabibili. Maayon sa mga ito, talagang mabihirap din ang pagbalanse ngayon sa panig naman ng mga mamimili. Ito lang sa Nueva Ecija ay talagang umaaray ang maraming mga consumers. Mahalaga ngayon ang papel daw ng LGU at maging ang hanay naman ng mga farmers para mabalanse ang ating problema sa bigas. Para sa kauna-unahang himpilan sa Pilipinas, DZRH. Ito, si RH25, Grace Vera Sansano. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Thank you, Grace Sansano. Damdamin Bayan. May operasyon uli, anti-obstruction sa kalye, yung mga nakahambalang, naka-illegally park sa hindi dapat na lugar, pinagtitikitan. Anong ahensya nag-operate? RH23, Edwin Duque from Caloocan. Balitaan mo kami, Edwin. Tama, Reggie, hindi umobra yung katigasan ng ulo ng ilang mga pasaway na jeepney driver na pilit pa rin pumarada para mag-terminal sa southbound ng EDSA sa Caloocan. So, nakara isa-isang pagtitikitan ng NMDA at tinagtang hatakin kung hindi sila alis sa EDSA. Pinagbawalan na nga mag-illegal terminal ng NMDA ang mga jeep mula sa kanto ng General Tenyo Street, kanto ng EDSA hanggang MCO, hanggang palengke sa MCO. Dahil pinagmumulan ito ng bigat na dahil ng trafiko kapag kakaharap patungan naman ang morning breeze ang mga residente sa lugar. Dating hintayan ng jeep ang naturang kahaban ng EDSA pero ginawa ng pangbataganang paradahan ng ilang pampasero jeep na nagdudulot na ito ng mabigat na dahil ng trafiko sa mga sasakyan patungan naman ng monumento at ang ilan naman ay patungo ng MacArthur Highway. Samantala rin din, nag-ikot kanina si Mayor John Ray Chanco. Nakita nitong may ilang mga tindahan din ng bigas na nakakasunod sa AO 39 pero hanggang 45 pesos. Walang 41 at ang isa sa mga pinasok ni Median Rechanco yung pure gold. No? Pero karamihan dito ay 45, apat na klase ng bigas yung nagbebenta ng 45. Maliban doon may ilang palengke na may isang klase lamang ng bigas na 45 pesos bawat kilo, pero kung titignan mo yung klase ng bigas pwede, parang kasing presyo niyan yung dating 27 na NFA.
Ganon yung klase ng bigas. Pero dito kay Aling Nelia, na sabi niya, kapag naubos ito, wala na. Ang reklamo naman o ilang mga nagbebenta, so supplyan sila dapat ng gobyerno ng murang presyo ng bigas para may benta rin nila ito sa merkado ng murang tradisyonal doon sa tuntunin ng AO39 na meron 41 at meron 49. So mula pa rin dito sa Caloocan, ako pa rin sa RS23 at Duque, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Damdamin Bayan. Maraming salamat RH23 Edwin Duque. Nako, may babatiin lang muna tayo, Papa Reggie. Mukhang nakikinig sa atin to. Pinapabati nila kay good morning daw. Pakibati ng happy birthday si Director Elma Predes ng Malacanang Presidential Media Accreditations Office at si Mr. Jonald Balang ng 10th Military Intelligence Battalion sa Davao de Oro. Hello po sa inyo. At ang pagbati po mula kay Brother Colonel Joseph Dator ng Hiram Lodge 88. Ayun. Si Eileen Intia, nabanggit mo, presidential media, di ba? Ito si Eileen Intia ng PCOO. Good morning, Eileen. Reporter yan. Aba naman. Hello po. At ayan, good morning at happy birthday kay Director Elma Predes. Si Norman muna. Standby Nicole, standby Christian Manyo. Damdamin Bayan. Kayo na susunod. Promise. Oras, Sister L. 11 minutes after 9. Champion, gawang peer. Damdamin Bayan. Sister L, dito sa point ng Damdamin Bayan ngayon, makipag-usap nga tayo sa pwedeng magbigay ng mga experience, wisdom, talino, kung paano lutasin itong issue sa bigas. Sabi ko nga, kahapon ko pa dinidiin, di ba? Kung hindi number 1 nating pangunahing bilihin ng bigas, hindi ko alam. Kung ano ang pangunahing bilihin. Kung ano yung mas na number 1 pa rito. Nasa linya po si dating Congressman Rene Diaz ng Nueva Ecija. At siya ay isa ring ekonomista. At agriculturist. Laking rice granary ng Pilipinas sa Nueva Ecija. Good morning, former Congressman Rene Diaz. Welcome po sa DZRH Damdamin Bayan, Reggie and Sister L. Good morning, Reggie and Sister L. Magandang umaga sa inyo. Magandang umaga sa lahat ng nakikinig natin mga kababayan. Tama ho ba? Salamat dito sa pagkakataon na ito. Sorry. Tama ho ba na kayong author, may akda ng original na tarification, rice tarification nung around 2018? Opo, yan ng IMF na i-liberalize ang agricultural imports, tanggalin yung quota. Ang ginawa ko, i-liberalize ko lahat, pero bigas. Bakit? Ang bigas is not just economic, it's political. Yan. Tama kayo eh. Ang tao, basta may bigas, pwede na. Pero pag walang bigas, malaking problema. At may kasabihan, kung gusto mong magkagulong isang bansa, yung pagkain ang guloyin mo. Food security. Tama. Ngayon, meron lang akong ipopoint. Kasi napapansin ko, naliligaw tayo eh. Alam mo, hinahabol natin yung retailer. Pinagsasakripisyo. Wala po sa retailer ang solusyon. Ang solusyon po, yung binigyan natin ng permit na mag-import ng bigas. Alam mo ba kung gaano karami import sa bigas? 3.7 billion metric ton. Tanong, asaan yan? Yan ang hawak ng importer. Na kaya binigyan ng permiso ng gobyerno para tumulong sa taong bayan. Tanong, kung yan ay asa bodega nyo pa, hindi ba hoarding na yan? Yan ang hanapin natin. Sino ba yung mga nag-import na yan at asaan ang kanilang stock? Ba't hindi nila nare-release? At kung nire-release man, ba't mahal? No. Hindi lang yun. Kasamang Reggie at saka Sister L. Tanungin nyo, magkano nilang na-import yan? Below 30 pesos. Yung iba, more 20 plus. Ba't hindi nila kayang ibenta ng less than 41? May tubo. Ibigay nila sa mga retailer. Anong naging problema sa atin? Tinanggal natin ang NFA as a factor in marketing. Dilitan yung budget, wala silang hawak. So ang solusyon muna, habulin natin yung mga importers kasi pumasok na yung bigas na yan
last year, first quarter of this year. Inaantay nila yung bagong ani, ihahalo nila at palalabas nila. Okay, number 2, paparating nila ngayon yung farmer. Sabihin nila, magulong market, bla bla bla. O, solusyon. Noong 2019, nung nagkakagulo ang presyo, alam nyo ba sa DCRH ako nag-announce na ang solusyon, pabilin yung mga rice-producing governors ng business sa kanilang magsasaka. Anong ginawa ni Governor Romati? Umutang sa land bank ng 500 million para makabili ng palay. At tuloy-tuloy na yon taon-taon. Yung mga rice-producing provinces natin, Isabela, Cagayan, sumunod. Ngayon, ako nananawagan. Ang solusyon, tama si President BBM. Full nation approach. In-involve niya ang LGUs. In-involve niya ang DTI. In-involve niya ang anti-competition. Bakit? Kasi, pag hindi natin one nation approach, pinaglalaban-laban tayo eh. So, subsidize yung retailer. Yung retailer, ang duty lang yan, kukuha siya sa wholesaler, nabebenta siya sa tao. Bentahan mo siya ng 35, ba't hindi masusunod yung 41? Tanong, asaan yung in-import natin 3.7 million metric tons? Okay. Congressman, maputol ko lang po kayo. Bago etong mga nagdaang mga linggo, napakalalaki ng mga raid ng DTI, DA, Bureau of Customs, nalalantad yung napakalalaking mga bodega, punong-puno ng bigas na mga imported. Iyan ho ba yung hinahanap nyong nasaan yung mga in-import na bigas? Tama ka dyan, Reggie. Yan ang solusyon. Kasi ang head ng rating team is Bureau of Customs. Kasi imported po yan eh. Ngayon, under the law, habang pinagtatalunan kung smuggle dyan, tigil dyan, o hoarding yan, hawak ng yung stock na hawak ng gobyerno, pwedeng ibigay sa tao, pwedeng ipagbili sa mura, katiwa, pwedeng ipagbili sa ano. Pagkatapos, halimbawa, nanalo yung tao, meron pa siyang tama yung kanyang dokumento, isoli natin yung pera at cost. Kung ang cost niya, tama. Magmumura yung bigas na yan. Pag yung milyon-milyong sakong yun, kaya nung pa... mo yan sa Metro Manila, kaya mong ibenta even below 41. Pinasahan pa nga pinalaan pa nga ng Pangulo yung 41 and 45. Pero ang solusyon, huwag tayong paloko sa nag-i-import sa importer na ng kinikita. Huwag nating ipitin yung retailer, huwag nating ipitin yung consumer, huwag nating ipitin yung farmer. Sila ang pasukahin natin yung tama po. Sinuhan nila. Ang susunod na tanong, anong polisiya, anong klaseng polisiya or anong specific po na polisiya ang ginagamit ng mga importer na taguan? Kasi walang transparency. Kayo nga po nagtatanong, nasaan ang mga in-import? Ginagamit sila. Noong rice verification amendment, tinanggal yung supervision sa mga bodega ng pagkain sa NFA. Suggestion, ibalik natin yan under the task force, under the LGU, Department of Trade, yan. DA. Yan, pwede yan. Yan, pwede yan. Magiging transparent yan. Oo. Ngayon, halimbawa, bodega mo, asa Bulacan, sino kung ang stock doon. Feasible eh. Yung nirate na 500 million worth of price na nakita na galing sa Vietnam, ewan ko kung na-identify na natin kung sino may-ari eh. Kaya nga eh. Ngayon, kung walang may-ari, kunin na lang sa gobyerno. Ngayon, ibigay na sa mga retailer. Pag yung council na po ang namamahala, nag-aabang sa bawat hakbang ng mga in-import na bigas, hindi na kayo magtatanong kung nasan yung mga supply, yung stock. Ibig sabihin, malinaw na nila itong ginagawa na ito. Tayo po, makiisa tayo sa ating Pangulo, pinapalitan po ni BBM ang sistema ng food supply. Palaging api yung producer, palaging lamang yung middleman, palaging patay ang consumer. So mag-invento tayo ng panibagong struktura at yan ang ginawa. Yan ang ginawa po ngayon. Yung alin po yung inamyendahan kaya nawala sa eksena? Executive order lang yan eh. Pwede walang batas yan. Sinong presidente naglabas po nung... Padahon po ni President Duterte. Kasi sumunod tayo na naman sa mga event ng mga free trade
mas mahal dito mag-import para makontrol ang inflation. Alam niyo ba ang ginawa ko noon? Nag-guest po ako sa DCRH at in-announce ko na nakausap ko na si Secretary Dominguez na i-finance ng Land Bank at PDP ang mga LGUs, mga probinsya, para bilhin yung palay. Bumagsak po ang palay sa 11 pesos eh. So nakabili yung probinsya ng mga 18. Ngayon, nananawagan po ako sa Land Bank, Gawin uli yun. bilang sa mga gobernador, pati sa mga mayor. Ituloy yan, yung ganyan. Umutang sila sa Land Bank para bilhin nila yung presyo ng maganda 21 sa magsasaka nila. In other words, hindi po problema lang ng Pangulo yan. Problema rin ng mayor yan. Problema rin ng barangay captain yan. Problema rin ng governor yan. At ang gagamitin nila ay pera rin ng gobyerno. May IRA sila eh. Hindi naman cash kailangan niya. Papautangin po sila ng Land Bank. At ako being an investment banker, kakausapin ko ulit ang Land Bank. Baka ayaw po ng mga LGU ng dagdag na sakit ng ulo. Kasi ano ito eh, masalimuot ho yan, di ba? Bibili, ibebenta. Kasama sa trabaho ng maninilbihang bayan, sagutin mo yung sakit ng ulo. Tama. Ginusto mo yan eh. Ginusto mo maglingkod. Kawawa naman ang tao. Pangalawa, kesa magpapatayo ka ng team, kesa magpapatayo ka ng kung ano-anong struktura, unahin mo muna yung basic food security. Kung ikaw ay rice producing or vegetable producing or fruit producing, siguraduhin mo yung produkto ng magsasaka, mapapalitan. Pagturuin mo, number 1 kami sa onion. Umabot sa halos 800 to 900 pesos per kilo. Pero ang nakinabang yung trader. Garlic, nag-import tayo ng 90%. Malaking kalokohan yan. So pumalik na tayo, tama si BBM. Ibalik natin yung sistema na sustainable. Pero ako naman nananawagan sa mga kaibigan natin, sa Kongreso, sa Senado at sa media, tanungin nyo, anong nangyari sa 3.7 million metric tons? Asaan yan? Sa Butega pa yan eh. Pinaka-recent po yan, recently lang yan in-import? Yan yung statistics na in-import natin. As per statistics. Ang gusto nila mag-import na naman ng 3.8 million metric tons. Yun yung bago, yun yung bago ngayon naman. Oo, hindi ang solusyon mag-import. Ang solusyon, itama po natin yung sistema. Gawing transparent. Para yung magsasaka, magandang presyo, kumikita, yung trader, moderate your greed. Hindi po pwede yung sa kanila lahat ng pera, pero wala naman. Congressman, napaka-crucial ng papel ng bigas sa lipunan natin sa buhay ng Republika para hindi maging transparent. Hindi mo nakikita yung bawat hakbang ng proseso, lalo na yung mga inangkat, binili, in-import na bigas, di ba? Yan po ang tutukan natin. Huwag natin tutukan yung retailer. Yung retailer po nung makuha nila, tumubo lang ng 20. Huling chain na lang yan eh. Huling chain. Dulo na. Nasa dulo na yan eh. Nabili mo yan, ang cost mo is 25 pesos. Ba't ayaw mong ilabas? Ba't gusto mong pataasin to more than 50? Former Kung ano yung ginawa nyo sa onion, gagawin nyo sa bigas. Ibang usapan yan. Economic sabotage na yan, boss. Former Congressman Rene Diaz, ang mayroon lang po tayong damdaming bayan. Ito po ay reaksyon mula po sa ating mga viewers at listeners. Sila po ang gusto nila. Ikaw ang tatanungin namin, Congressman majority Diaz. po, ano po ang iyong masasabi dito sa kanilang suwestyon na dapat wag nang bigyan ng ayuda ang retailers. Ang gobyerno na mismo ang bumili ng bigas at sila ang mag-ikot, magbigay ng supply sa ating mga kababayan. Or magbenta ng mas murang bigas, yung abot kaya po ng ating mga kababayan. Wag nang bigyan ng retailers. Pwede pa rin silang may papel as a distributor. Pero konti lang yung kita. Ngayon, ang pinaka-importante, yung mga rice producing areas, towns and provinces. Sila ang bumili ng 21, 22 sa magsasaka. Pag ginawa mo yung bigas, mga 40 lang yan eh. Ngayon, pangalawa, pag gobyerno na ang nagbebenta, ayun ang sinasabi ko, yung produkto ng Nueva Ecija, handa kaming bentahan yung mga business dito sa Metro Manila. Diretso. Dahil wala silang production, pero marami silang pera. Ang gustong tao. Ba't hindi ang City of Makati, Quezon City, mag-PO
sa Nueva Ecija, sa Pangasinan, sa Isabela, sa Cagayan. And then diretso Pwede na. nga, pwede nga. Tapos, ang lahat po ng palengke dito sa mga cities and towns, under the city, so i-rehistro nila yung retailer. Mabibigyan na hindi pwedeng sabihin, isang sako lang nakuha ko eh. Pare, naka-record sa'yo, 20. Pagkatapos, nangingin ka ng ayuda, hindi ka naman nakasali sa sitwasyon. Okay. Sistema po ang kailangan. At tama po si Presidente, ang ginawa niya na, in-involve niya na ang lahat ng ECC. At ang masasabi ko sa kanya, sa inyo, dun sa mga nag-cohort, kasama na po dyan ang BIR, Customs, ewan ko kung NBI and all of that. Pag nasampahan kayo ng economic sabotage, wala pong deal yun. Congressman Rene Diaz, marami kaming napulot, natutunan sa mga solusyon nyo. Sana ganun din po yung mga nasa kinaukulan, yung mga malaki po ang nasa role tamang ng tanggapan. Malaki ang role ninyo para mapagalaw yung mga ibang ahensya at masabihan ng taong bayan. Kasi sinugulo tayo, hindi tayo yung 41. Kayang-kaya po yung 41. Salamat po, Congressman. Magandang umaga. More power. Thank you po. Thank you. Former Congressman Rene Diaz, 1st District, Nueva Ecija. Damdamin Bayan. Standby Leth Milky Christian Nicole. Tayo na susunod. Promise. Oras, Sister L. 9:30. Champion, gawang Balik tayo sa mga balita. Damdamin Bayan. Philippine Coast Guard magpapatupad ng bagong polisiya sa kapag may bagyo. Ilang uri ng barko papayagan ng bumiyahe kahit may storm signal number 1. RH8, Christian Manyo. Balitaan mo kami, Christian. Reggie, magpapatupad nga ng bagong polisiya ang pamunuan ng Philippine Coast Guard tuwing may bagyo na pumapasok sa Philippine Area of Responsibility. Ayon sa Philippine Coast Guard, kung dati ay suspendido ang lahat ng biyahe pag may bagyo, batay sa bagong polisiya at guidelines, papayagan ng bumiyahe ang ilang uri ng barko sa ilalim ng signal number 1. Paliwanag ni Captain Jomar Tangue, Deputy Chief ng Coast Guard Staff for Maritime Safety Services, malaki kasi ang epekto ng kanselasyon ng mga biyahe sa ekonomiya at kabuhayan, partikular na sa mga pasahero, basic goods at commodities na naaantala at nai-stranded dahil sa kanselasyon ng biyahe. Narito Reggie ang bahagi ng pahayag ni Captain Angue. Malaking impact ng policy na yon on the economy and livelihood ng ating mga kababayan. Whenever there's a cancellation of voyage, kilo-kilometro yung haba ng pila ng mga sasakyan, kargamento, and ang daming mga pasahero stranded. Yung ganong setup, malaking kawalan sa ekonomiya, sa hanapbuhay, at abala sa ating mga mananakay. Parating pa lang yung bagyo, pero typhoon signal number 1 na, wala pang epekto dun sa isang lokalidad, pero dahil nga may niraise na typhoon signal number 1, automatically kinansel na kagad natin yung biyahe. So by this policy, mas magiging flexible tayo. Pero Reggie, paglilinaw ng PCG, ilang piling lugar lang ang papayagang bumiyahe batay sa kanilang pakikipag-ugnayan sa Pag-asa, at ito ay ang mga main supply routes at short distance voyages. Mabawasan din ang cargo at pasahero ng mga barko na papayagang bumiyahe at sa araw lamang pwedeng maglayag. Samantala, Reggie, ngayon lamang isang sunog ang sumiklab sa isang residential area. Dito yan sa Ibayo Cruz, Barangay Utusan. Teka. Hinto ka lang muna, Christian. Flash Report. Flash Report. Go, ulit. Tama ka dyan, Reddy. Ngayon nga lamang isang sunog ang sumiklab sa isang residential area. Dito yan sa may bahagi ng Ibayo Cruz, Barangay Utusan sa Taguig City. At as of 9:26 a.m., ito ay tinaas na ng Bureau of Fire Protection sa ikaunang alarma. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DCRH, ito si Christian Manyo. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Salamat, Christian Manyo. May sunog sa Taguig.
Flash Report. Flash Report! Ang presyo ng bigas mas tututukan kasunod ng pagsipa ng inflation sa 5.3%. Detalye balita mo, RH14, Miss Leth Narciso. Miss Leth. Sister El Reggie, mas paiigtingin nga ng pamahalaan ang pagbabantay sa presyo ng bigas sa mga palengke. Sinabi ito ng Executive Secretary Lucas Bersamin kasunod ng ulat na tumaas sa 5.3% ang inflation nitong Agosto. Ayon kay Bersamin, tututukan mismo ng Malacanang ang pagbabantay para maisakatuparan ang layuning mapababa ang presyo ng bigas sa mga palengke at supermarkets. Binigyang diin ng Executive Secretary na ang pagtaas ng inflation dahil sa presyo ng pagkain, lalo na ang bigas ang isa sa malaking dahilan sa pagpapasya ng Pangulo sa pagtatakda ng price ceiling. Inulit ni Bersamin na pansamantala lang naman ang patakarang ito para matigil ang hoarding at manipulasyon ng presyo. Pagtiyak ng palasyo, gagawin ng pamahalaan ang mga kinakailangang hakbang para mabawasan ang paghihirap ng mamamayan. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Leth Narciso, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, RH14, Leth Narciso. Daming bayan. Sa harap po ng sunod-sunod na police brutality, yung mga insidente ng kinasangkutan ng mga pulis, ang Philippine National Police pinagpo-focus sa education at retraining. Kung sino may panukala niyan, narito ang balita ni RH12, Milky Rigunan. Milky? President at Sister L, dapat ipagpatuloy ng Philippine National Police ang education and retraining sa kanilang hanay. Ginawa ni Bicol Saro Party List Representative Brian Raymond Yamsuan ang apela. Harap na ma-report ng illegal arrest at iba pang anomalya na kinasasangkutan ng ilang mga pulis. Ayon kay Yamsuan sa hearing ng House Committee on Public Order and Safety sa panukalang budget ng PNP, ilang opisyal ang inaakusahan na nagsasagawa ng illegal drug bypass operations nang wala namang sapat na kaalaman sa police operational procedures. Sabi ni Yamsuan sa 2024, 1.26 billion pesos ang panukalang budget ng PNP para sa education and training ng kanilang uniform personnel. Mas mababa ito ng halos 15% kumpara naman sa 1.47 billion pesos na inilaan ngayong taon. Binanggit niya Yamsuan ang report ng Department of Justice kung saan 80% ng mga kasong isinampa ay nadidismiss lamang sa korte dahil sa kawala ng ebidensya o sanhidang technicalities. Kita ni Congressman Yamsuan na mga pagkakamaling ito anya ay karaniwang nangyayari sa scene of the crime. Para sa kauna-una sa Pilipinas, DZRH, ako si Milky Rigunan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Daming bayan. Samantala, puntahan nga muna natin ang Quezon City dahil mukhang mayroong nagrarally dyan. May mga militanteng grupo na sumugod sa tanggapan ng Department of Agriculture. Nandyan si RH5 Val Gonzales. Val. Mula doon sa isang gate nitong Department of Agriculture dito sa Elliptical Road dito sa Quezon City ay lumipat dito sa isang pinaka-entrada mismo sa may entrance ng punong tanggapan ng Department of Agriculture. Itong sa tingin ko mga nasa 6 na po, 5 hanggang 6 na pong grupo, itong mga militanteng grupo na mayroong mga placard na nakabayubay dito sa lugar na nagsasabing ngayon na raw dapat na maparusahan itong dekada ng mga rice smuggler na nagko-control dun sa presyo ng bigas dito sa ating bansa. Itong grupo ay pinangungunahan itong grupong Kampilan ito na grupo ng maralitang mga residente ng National Capital Region. Kabilang dun sa mga nadala nilang mga placard dito ay rice smuggler, rice cartel, yan yung ginigit itong grupong ito ng mga militante. Ito yung ikaw yung hindi daw siya yung kakausapin. Pinalipat kasi sila mula ron sa isang gate ng DA dahil yun ay yung exit. Basta walang gulo. Basta walang gulo, Val.
Wala lang naman yan. kaguluhan na nangyayari rito dahil yung unang tinungo nitong grupo ay yung exit gate ditong Department of Agriculture. Exit. Imbis na entrance. Hindi sa entrance. Kaya lumipat sila. Pati tuloy kayo na dito. Bigla nila na-realize, nasa maling gate sila. Nasa maling gate sila. Kaya Uy, teka. sila rito sa Tigilan niyo yung pagsigaw. Nasa exit pala tayo. Lipat tayo sa entrance. Pinalipat sila ng gwardiya. Bakit para naliligaw sila? Ang buhay, no? Ginagaya yung comedy, no? Kaya yung pinaka-entrada mismo, yung main entrance ng punong tanggapan ng DA, itinandado na, nilagyan ng isang malaking, ang tawag dito, yung bakal na harang dito sa lugar na ito para hindi makapasok itong grupong ito. Itong anong pangalan po ninyo? Sila di pasupil. Sila di pasupil. Ano po ba yung layunin nung pagtungo po ninyo rito sa tanggapan ng DA? Mukhang gusto ninyo makulong na yung mga nagpapahirap at nagmamanipula doon sa presyo ng bigas sa ating bansa. Opo, isang magandang umaga po, lalo-lalo na sa inyong mga taga-subaybay. Kami po ang kampilang kasamahan ng maratong Pilipino ay nakikisa sa sambayan ng Pilipino na sobra-sobra ng paghihirap ang inaabot. Kasi simula pa lang nung nangangampanya si BBM, ang sabi niya 20 pesos na lang daw ang bigas. Yun pala, pa ngayon, 1 ang 20 pesos. Tapos naglipa na ang mga smuggler. Lahat ng produktong agraryo, lahat ay ini-smuggle na. Nagsimula sa asukal, nung magpalabas siya ng importation, nagkagulo sila. Iyon, hanggang dumabot sa Senado, ganun din sa sibuyas. At mga na ang mga smuggler, ang mga buitre at gahamang kapitalista. Pero hanggang sa ngayon ay walang napaparusahan. Kung kaya sa tingin ng kampilan ay inutil itong si BBM. Lumayas na naman. Dito naman sa ibang bansa. Ngayon bago siya umalis, naglabas siya ng executive order 39 para mapahupa ang galit na galit ng sambayanan. Dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng bigas, ang tinuturo nila ang kalamidad sa egay. Pero ang totoo, yung mga hinayupak na smuggler at yung mga kasabuat sa DA, Opo. yan ang tunay. Naalala ko si Deo, makalma lang, kalma. Makalma lang po. Opo, makalma. Puso po kuya, puso po. Well taken. Thank you. Opo. Thank you. Sino ba yung mga, may kilala ko ba kayo mga Smuggler. Malinaw, sinabi na sa Senado, noong panahon ng Senate inquiry, sinabi na kini Tulfo, sinabi na ni Sino po yun? Hindi namin masasabi dahil sa Senado ang record. Sila'y nakakaalam. Kaya bagal last year pa yon. Bakit hanggang ngayon hindi napaparusahan? Samantalang kaming mga karaniwang tao, simple lang. Ayaw binubugbog na sa barangay. Pero bakit ito mga legal na magnanakaw? Na kinukonsinte ng gobyernong ito kasabwat ng kanyang mga empleyado. Ayan, maraming salamat. Anong pangalan po ninyo? Thank you, ingat. Kalma lang. Mula po sa kasamahan ng maratong Pilipino. Ayan, maraming salamat. Thank you po. Mainit ho yung panahon na kuya. Kaya dapat ay Chill lang. makalma lang tayo. Makalma lang. So sa ngayon, nakikita mo, napakainit ng sikat ng araw din eh. Magaling sa public speaking yung interview mo ba? From napakababa hanggang sa napakataas. Mukhang aral, pero hindi naman niya dapat kung sino yung smuggler na sa tingin nila ay panahon na raw para managot dito sa pagpapahirap at pagmamanipula sa mataas na presyo ng bigas sa ating bansa. Mula rito sa tanggapan ng Department of Agriculture sa Quezon City. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako naman Val Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat RH5 Val Gonzales. Bago namin bigay sa iyo Norman, usapang bigas pa rin to. Inflation at bigas. Price cap sa ilang klase ng bigas, epektibo na retailers umaangal dahil naman sa kawalan umano ng kikitain. Mga opinyon, mga saloobin, mga laman ng puso
At doon sa tanong sa Damdamin Bayan, kayo na susunod, promise, after ni Nicole. Detalye, balita mo, RH17, Miss Nicole Lopez. Nicole. Matapos ang 6 na magkakasunod na buwan na pagbagal sa datos ng inflation rate ngayong taon, muli itong bumilis sa buwan ng Agosto. Ayon sa Philippine Statistics Authority, 5.3% ang naitalang inflation rate o ang datos sa galaw ng presyo ng mga bilihin at serbisyo sa bansa. Tinukoy ni National Statistician Dennis Mapa ang tumaas na presyo ng pagkain at non-alcoholic beverages. Una sa listahan ng PSA na may malaking ambag sa pagbilis ng inflation rate noong Agosto ay ang bigas, gulay gaya ng kamatis, maging ang mga isda tulad naman ng tilapia. Bukod dito, sinabi rin ng PSA na may inambag din sa pagbilis ng inflation noong Agosto ang serye rin ng taas presyo sa mga produktong petrolyo. Kasabay naman ang anunsyo ng PSA ukol sa inflation rate, ang siya ring unang araw ng pagpapatupad ng price ceiling sa ilang klase ng bigas sa mga pamilihan. Kahapon, September 5, sa bisa na Executive Order No. 39 mula sa Malacanang, epektibo na ang pagbebenta ng 41 pisong kada kilo sa regular milled rice, habang 45 pesos naman kada kilo sa well-milled rice. Inilabas ng palasyo ang kautusan noong unang araw ng Setyembre bilang tugon sa tumataas na presyo ng bigas sa merkado na umabot na sa pagitan ng 50 hanggang 60 pesos kada kilo. Inatasan din ni Pangulong Bongbong Marcos ang Department of Agriculture at Department of Trade and Industry na mag-ikot sa mga palengke upang matiyak na ipinatutupad ang price cap sa ilang klase ng bigas. Nagalit ang retailers nang malaman ang anunsyo na noong unay ang kautusan ay effective immediately dahil binili nila ang sako-sakong bigas sa mahal na halaga pero bigla itong ibebenta sa mas mababa na halaga. Kaya naman, nagsalita ang palasyo na magiging epektibo na lang sa September 5 ang price cap, bagay na hindi pa rin nagustuhan ng mga nagtitinda sa palengke dahil wala na raw silang kikitain. Ayon kay Jessica Loberiano, retailer sa Quinta Market sa Maynila. Talagang sakripisyo po kasi ang puhunan po niyan is 44.8. May plastic pa po tayo. Kaya talagang wala na po talaga kaming halos kita dyan. Kaya lang po, gaya nga po ng ano nila, binaba nilang kailangan natin gawa ng paraan. Tulad ni Jessica, sinabi rin ng retailer na si Wilson Santiago sa Trabaho Market sa Maynila na limitado lang din ang ibinebenta nila sa kada mamimili dahil ilang sako lang ang binigay sa kanila ng kanilang supplier. Yung 41 at 45, hindi po maayos o hindi nila napag-aralang mabuti. Kasi sa 41 po at 45 na ibinigay nila, dapat tinignan din nila yung mga retailer kung may kikitain pa o wala. Ngunit sa pahayag ni Bureau of Plant Industry Director Glenn Panganiban, hindi raw minadali ang pagdedesisyon sa halaga ng price cap at pinag-aralan daw ito ng husto. Ayon kay Panganiban, dumaan niya ito sa malawakang survey at patuloy na monitoring nila sa mga presyo ng bigas. Pero kahapon, may ilang retailers ang hindi naman nagtinda kasabay ng implementasyon ng price cap at ang iba na may nagbenta ng higit sa limit na iniutos ng Malacanang. Ngayon naman, hindi mahagilap sa ilang pamilihan sa Quezon City ang 41 pesos na regular milled rice at sa halip ang 45 pesos kada kilo lang ang binibenta. Para kay Betty Miguel, kung ipipilit nila na magbenta ng 41 pesos na kada kilo ng bigas. Yun na nga po nagpapakalugi kami, labas kami ng labas ng pera. Kaya na, wala na kaming pera, wala na kami mapuhunan. Kaya nga sabi ko, pagka naubos ko na yan, magsasarado na lang muna ako. Eto, pag naubos ninyo itong stocks na to? Hindi ko po alam kung sarado na lang muna ako or ano. Hindi ko sigurado kasi wala man kaming pera na eh. Bilang tugon sa mga maliliit na retailer na apektado ng price cap, sinabi ng Department of Social Welfare and Development na makatatanggap sila ng 15,000 pisong cash assistance sa ilalim ng kanilang Sustainable Livelihood Program. Sa ngayon, sinabi ng DSWD
Nagagawa muna ng listahan ng mga benepisyaryo ang DTI at ang DA. Pero paglilinaw ni Pangulong Bongbong Marcos, magiging, kagaya ng sabi ko, this is a temporary measure. The rice supply will be coming in the second week of September. Nandyan na yung ani ng Pilipinas, nandyan na yung importation natin. Wala na naman talagang magiging dahilan kung bakit tataas ang presyo ng bigas at may babalik natin sa dati nating kinasanayan na presyo. para sa DZRH Facts and Figures mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Nicole Lopez. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, RH17, Miss Nicole Lopez. Oras, Sister L. It's 9:55. Sabi ni Texter 2961, dapat yung mga nahuling bigas na nakatago, tinago ng mga hoarder ang unang ipagbili ng mura sa consumer at yung pinagbilan, paikutin, ibili uli ng bigas ng NFA. Thank you, Texter 2961. At mula kay Mary Joy Ann Pakaanas, pwede daw ba bago ibalita sa radyo na nalulugi ang mga rice retailer na yan? Pakicheck nyo po muna kung legit ba talagang nalulugi sila. Kasi meron silang mga opinion na yung iba daw ay sinasamantala, hindi naman daw talaga totoong mas mahal yung kanilang pagbili dun sa kanilang supply, pero dahil nga dito sa price cap, umaangal sila. Sabi naman ni Texter 4751, tama po. Ibili na lang ng gobyerno tsaka itinda sa mga tao. Di kapani-paniwalang wala silang kita. Yang mga retailer talaga na yan. Thank you, Texter 4751. Sabi ni Jose Amante Jr., sa tingin niya daw dapat gayahin na lang yung dating ginawa ni Pangulong Erap at former President Erap at former President Gloria Macapagal Arroyo na may mga truck na umiikot bawat lugar na nagtitinda ng murang bigas. Pinapapila ang mga tao at limitado sa 5 kilo. Sabi ni Texter 2550, hindi ako pabor kasi dapat sa mahihirap na lang ibigay ang ayuda na yan. Kasi mga retailers, mapepera. Thank you, Texter 2550. Sabi ni Ramier Dades, ang laki ng tinutubo ng mga rice dealers, sunod-sunod ang taas ng presyo ng bigas, araw-araw din. Laki na ng tinubo nila. Meron ka pa ba dyan, Papa Reggie? Ito, mula kay Edwin Pancho, kaya hindi daw dapat ayudahan ng mga rice retailer dahil puro mandaraya. Sabi niya. Si Texter 7588, sana nga po ang ginawa ng gobyerno, bumili ng bigas o kaya yung mga nakumpiska, bayaran nila lahat sa mura at dalhin sa mga kadiwa doon ibenta. Thank you, 7588 Texter. Si Richmond Galios, pabor daw siya na ibili na lang ng bigas at ibigay sa mga kaysa ibigay sa mga rice retailer at kapag binili po ng bigas, sigurado daw na mas marami ang makikinabang sa murang bigas. Huwag nang ibigay daw sa mga rice retailer. Sabi ni Texter 7171, wala na po kaming makitang mabiling 41 at 45 na bigas. Meron 55 pesos imported galing Ifugao, Cagayan, Nueva Vizcaya. Umaaray ang mga retailer. Hindi mo naman sinabi 7171 kung nasang lugar ka para pa respondihan natin sa DA at DTI. Diyan daw sa may area ng Cavite City, wala daw nagbebenta ng 41 kilos na bigas. Matitigas ang mga ulo. Saan pong area mismo dyan sa may Cavite para po maipaano natin? Maipacheck, maikutan ng reporter. Sa Libon Albay, wala daw bigas na 41 at 45 ang kilo. Ibig sabihin dun sa inikutan ni Ray Buton, meron sa may tabako. Pero area ng Libon, wala daw silang makitang 41 at 45. Paano? Bye! Bye-bye. Bye. Batiin ko lang pala itong pinapabati ni Sherwin. Mukhang ito ang wish ng birthday celebrant. Happy 18th birthday kay Brianna Faith Barsibala ng Holiday Homes General Trias Cavite from your mommy Maricel and daddy Jordan. Happy 18th birthday. Thank you po sa mga nagbigay ng opinion at mga inyong suggestion sa issue pa rin ng bigas. Na kung hindi number 1 sa mga pangunang bailin,
Hindi na natin alam kung ano pa mas number 1 sa bigas. Thank you. Sa ngalan po nila kay Mayor Deo Macalma, ako si Reggie Espiritu. Sister L. Elaine Apit, stay safe everyone. Abangan po ang DZRH Operation Tulong ni Miss May Binauan. Oras, Sister L. It's 2 minutes after 10. What makes you so